Bakit tayo ay aasa lamang doon sa sinasabi natin 30,895 hectares? Bakit kinakailangan natin i-project ay yung additional na 17,000 hectares samantalang pwede natin i-focus ang lalawigan ito ng 100,000 hectares? Atin pong iaayos sa papagtulungan na palakasin ang agrikultura sa lalawigan ng Quezon. Atin pong tingnan, pag-aralan kung ano pa po ang ating magagawa sa inyo pong bayan. Yung po nag-aali ng malaki. Maliit lamang ang dapat ibayad na buwis. At yun naman pong may lupa na mayroong mga idle lands. Yun po ang patawan natin ng buwis na malaki para mapuwersa po sila na magtanim. At yan po ay aking iminungkahi na sa sangguniang palalawigan, papag-aralan po natin sapagat ang nais po natin ay magtanim. Magtanim po tayo sa ating pong lalawigan at itama na po natin ang lalawigan ito. Alam ko pong kayang-kaya po natin itong itama. Alam ko pong may magagawa pa po tayo. Alam ko pong may oras pa po tayo. Alam kong mayroon po tayong magandang hinaharap sa lalawigan ng Quezon. Tayo po talaga ngayon ay 30,895 hectares lamang ang pwede natin pagtamnan. Hindi po ba, Mr. Mamasig? Ito lamang po. Talagang kita na po natin, nakakalungkot. 17,616 hectares lamang ang ating irrigated rice land. Tingnan po ninyo. Ang ating lalawigan ay 870,600 hectares. Sangayon po doon sa ating pag-aaral, sa ating mga data, ang ating pong agricultural land sa lalawigan ng Quezon ay 252,000 hectares. Ay bakit 252,000 hectares ang ating lamang natatandaan sa rainfed, sa irrigated, at sa upland ay umabot lamang ng 30,895 hectares. Samantala ng ating nakatiwangwang na lupa ay 252,000 hectares. Pwede pa po natin ayusin yung 100,000 hectares. Ang kailangan lamang po dito, sama-samang pagkilos, sama-samang paggalaw ng mga punong bayan at ng mga MAU at ng mga asesor at ng ating pong mga kababayan sa lalawigan ng Quezon. At ako po'y naniniwala na pag tayo po'y sama-samang gumalaw at kumilos, yung pong ating programa sa agrikultura, makikita po ninyo, tayo po ang magiging food basket dito po sa Calabarzon at sa buong Metro Manila.